This is my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Usa ni sa mga prison epistle ni Apostle Paul. Nagsulat siya ani samtang na priso siya, no? Chapter 1, usa ka chapter atong basahon. Kung naana mo sa inyong Bible, you can say amen. So atong mensahe karon is to think biblically and at the same time to live accordingly. Actually, kaning nga message is just a reminder sa previous nato ng mga nakatunan sa mga wali, sa mga mensahe. I will not give you a new message, kaya ang Bible nato wala man ni naggilis-gilis, wala man ni nagbago-bago. This is just a reinforcement on what we have learned. Kaya usahay hantod karon, usahay misunderstood pa nato gihapon ang Christianity. Usahay wala pa gyud kay nato na internalize, wala pa kay nato na sink in ba ang Christianity. So we need reinforcement kung unsa gyud kanibitang magkinabuhita nga isip usa ka Kristohanon. Okay, puli-pulita nga magbasa ako sa verse 1, kamo sa verse 2, then taman ta sa last verse chapter 1, usa ka chapter. Basta basa ang Bible, way tapon-tapon. Verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, The praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted to the beloved. in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace, Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and goodness. having made known unto us the mystery of his will, to his good pleasure which he hath purposed in himself, That in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will, That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ. in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, Which is the earnest of our inheritance, unto the redemption of the worship salvation, unto the praise of his glory. wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all saints, Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, The eyes of your understanding be enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the
far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named not only in this world, but also in that which is to come. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Kamputa, labing Father Lord, dalay kong tika, salamat sa kabutagon, Ginoo. Salamat sa imuhang padayon nga paghatag ka na mo, Ginoo, sa among kusog. Salamat, Ginoo, sa panahon na mong matugyan karon sa panibahon, Ginoo. Among giila, Ginoo, nga ikaw padayon nagatrabaho sa matag usa, Ginoo. Salamat sa imong sufficiente nga grasya. Salamat, Ginoo, na reminded me nga tanan na butang nga na-enjoy tungod sa grasya, Ginoo. Salamat sa imong kaluoy, mong pabor sa matag usa kanamo, Ginoo. O tugot, Ginoo, nga ang mensahe nga imong gusto mapaabot sa matag usa, Ginoo, ikaw magtrabaho pinagi sa working sa Holy Spirit. Salamat, Ginoo, sa pribilehiyo nga imong magamit karon, Ginoo. Nasayod ka, Ginoo, sa ako ang mga kakulangon sa ako ang mga kaluyahon, Ginoo. Akong gitugyan diha kanimo, Ginoo, akong ilan na ikaw mo source sa kaalam, Ginoo, ikaw mo maghahatag, maka-equip ka na mo, dili lamang sa mga naminaw, Ginoo, sab sa mga tanan, Ginoo, na mahimong magbabungahon ang pagsimba o akong tugyan, Ginoo, nga mangalan may isang pasinunggan sa taliwala sa pagpadayon, kining tanan ginong gyapon sa matan, in Jesus' name, Amen. Okay. Kaning passage, sumala sa kong giingon ganina, usa ni sa mga prison episode ni Apostle Paul. Nagsulat siya ani samtang nga siya sa prisuhan dito sa Rome. Dayon, kining chapter, kung imong kaning Ephesians, kung imong na-obserbahan, kaning balik-balik ng word na according, no? According. So that is why, ang challenge na to, gamit na nga message, is to live accordingly. No, kung mo makita niya sa verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Sa verse 5 na po, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to His riches of His grace. Verse 9, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure which He had purposed in Himself. Pag-abot sa verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. So, dili lang na sa chapter 1, gibalik-balik ng word na according. Kung galing, mabasahan sa nato na sa chapter 2, chapter 3, kaning akong gikuhan sa concordance, kaning Ephesians, gibalik-balik ng according 15 times. So that is why this could be a challenge for us to live accordingly and to live according to the Bible, according to the principles of God. Dili according sa ato ang gusto, dili according sa design sa kalibutan, dili according sa unsalay imuhang mahuna-hunaan. Kaning Christian life nato naa ni klaro nga design, naa klaro nga direksyon, naa ni klaro nga katuyuan, no? Mo nang atong i-reinforce kani mga nakatunan nato, sumala sa kong ganina, dili ni siya bago nga mensahe. But we need reinforcement kay from time to time, kabalutan na limitado nga ato ang kusog, bisan atong kadasig na usay panahon nga muratag maluya. Na panahon nga mabati nato nga murag di ka ganahan mo padayon. Pero kinahanglan nasabta nato nga unsa ka importante nga maningkamot nga mag-faithful o magpabilin diya sa Dios, no? So mo nang isum up nato ang kita nato diya nga mga balba, how to live according to the Bible.
So we need to think biblically. Magsugod na na sa atong pangunahuna. Kinahanglan biblical ang atong mindset aron magkinabuhi po ta according to the Bible. Kaya usahay mong tumala sa kong gingon, pila na takatuig ng Kristohan, pero usahay misunderstood yapon atong Christianity. Usahay wala pa gyud nato na internalize, usahay wala pa gyud kayo nato na kinabuhi ang angay natong ikinabuhi. No? So mo lang, sige, ato pa sa tagsaon. Lang. Okay. Kaya kinahanglan, batok pa sa Deuteronomy chapter 29 verse 9, keep therefore the words of this covenant and do them, that ye may prosper in all that ye do. Balik ko lang ko ha. Keep therefore the words of this covenant and do them, that ye may prosper in all that ye do. Walay laing prosperidad gawas sa pagsunod sa Bible. Pagpupot sa patigsaad sa Diyos o pagtuman sa mga pulong sa Diyos, naa din ha ang tinuod na prosperidad. Usahay ang kalibutan, nag-define siya false prosperity. Pero kinahanglan ito masabtan, outside from the will of God, there is no true prosperity. Bahala pag pamatay nimo naanan nimo tanan, bahala pag pamatay nimo provided ka tanan, bahala pag pamatay nimo naka-experience ng abundance. Kung wala galikas kabubuton sa Ginoo, that is not true prosperity. Usahay, diri magugubirag ang yawa, misunderstood Christianity. Then daghan ka ng gawas karon ng mga preachers kanin sa mga nag-promote of prosperity gospel. Kung ang inyo galing panabot sa prosperity, taman ra sa material na blessings, wala ka tinudan na nakasabot unsa ng prosperity. Kaya daghang mga kuwan sa Bible nga dili ka lang may standard, dili ka lang may basihan. Yes, pwede na ipakapin sa Ginoo, pero diha galing tama nimong panabot sa prosperity, your Christianity is misunderstood. Kinahanglan makasabot na, no? Mabutaw lang dinasa 2 Chronicles 24:20. Na-statement niya, to say God, why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? Ang pagsupak sa pulong sa Diyos, dili na tinuod prosperidad. Oh, ye cannot prosper because ye have forsaken the Lord. Ang pagtalikod sa Diyos, dili na prosperidad. He hath also forsaken you. Nakahadlok kung i-forsake ko ka sa Ginoo. Balikan na to. Kaya sa basahan na itong Bible, tapahon na ito ba? Di kayo na ito i-meditate, i-internalize, no? Thus saith God, why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? Kung ito galing i-transgress ang pulong sa Ginoo, ang commandment sa Ginoo, bahala pag naakan at tanan, bahala pag pamati mo okay na kayo ka, you are not in prosperity. Klaro, gigaya na siya. So, unsa man ay tinuod ang prosperidad? To live according to the will of God, according to the Bible, according to the principles nga gihatag sa Ginoo na ang Bible. O din na siya, sa panahon nga wala pa ta nakailag Diyos, sa wala pa ta nakailas Bible, misteryo ni tanan. Pero sa dihang gihatag na sa Ginoo ang panabot o ang Biblia, ay di po mo ito, ay wala dyan kay masabtan. Nahagin na. So mga na, kung sa may mga klaro nga makita na ito din ha, sagday na ng ulan. Kung sa may klaro, maduog pa ninyo? Maduog graph? Kung sa may mga klaro na itong i-consider on how to live according to the Bible. Okay. Tuloy ni. We should
should live according to una, God's design. God is the master designer sa atong kinabuhi. Kinahanglan makasabot ka nga ang Ginoo naagi sa design sa ato. Kung ikaw galing mo magbuot-buot, mag-design sa imo ang dagan sa imong kinabuhi, alaot juga. Tagagan na ang example ha? Okay. What is the effect of having a wrong design? Kung mamupagay tanong mo gamiton, what do you think? Sayot pa ng design. Doon mo na nagbuwang, you are going nowhere. Mausap na sa tao. Sayot gali ang design sa iyang kinabuhi, sayot iyang panabot, misunderstood niya ang Christianity. Wala siya kasabot kung gusto itinod na design sa Diyos. Muna siya buwang. Wala siya padulngan. Bahala paglantaw sa standard sa kalibutan, dagan siya kaabot, dagan siya nakumpisar, pero sa mata sa Diyos, bambuang ka. No? Napagyan daw. So lang, ikaw gamitan na sayot na design. What is the effect of having a worse design? Kung imong kinabuhi, sayop na pagka-design ka, ikaw may nagbuot-buot, wala ni mo gipailalong sa master designer, patay kang bata ka. So lang gali, bahala po kung saan mo kaisog, yung nanay mo arma, sayop pagka-design, ay nalang ka. No? Mausap na sa atong Christian life. Kinahanglan, masabta na ito. No, kinahanglan ba? Dili misunderstood atong Christianity. Importante kayo ang design sa Diyos. Masabta na ito unsay design sa Diyos sa atong kinabuhi. So ating ikuan, unsa may isama ko ito, unsa may design sa Ginoo sa atong kinabuhi. Base lang sa atong itong basa ganina. Una, God's design for us is that we are chosen for sanctification. Kinanglan libutan nato sa itong una nga wala ta gipili sa Diyos para lang magkinabuhi sa atong gusto. Gipili ta niya nga mopaila sa kalibutan nga iyang mga katawhan. Sanctification or separation. Wala ta giluwas sa Diyos dahil bahala na dito dun sa gusto ng mga klase nga pagkinabuhi. Nga mudawat na naglibre nga kaluwasan, nibahala na nalinta. Musimba lang kag Domingo, para ingnon nga nagpikpul ka, pero sa balay ninyo, wak kagabasag Bible, wak kayang kwampo, then sa imong trabaho, gihimo ni mo pinaka-the best, pero sa ministry sa church, dili pinaka-the best mong gihimo. I'm not saying nga it is wrong to do your best sa imong trabaho. Kung mayo mo mga pinakamayo sa imong trabaho, why not in the ministry? Nga supposedly mo na top priority na ito isip po sa mga Kristohanon. We are designed and we are chosen for sanctification. Kita mo'y muhatag o kalainan, kita mo'y pakita kung unsa ning mahimong katawhan sa Diyos. Mo na pinakauna sa imong trabaho, sa imong komunidad, sa bisan asa kay butang, kinahanglan mo pakita ka that you are God's chosen people. Sa imong mga conviction, ayaw pagpanod-ano dahil ito pasunod-sunod sa unsay naas kadaghanan. Tarawa itong balito na, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Verse 4, another word according as He hath chosen. He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Unsa man kanus man nagpili ang Dios? Kanus na siya nagpili nato? Before the foundation of the world. Sa ato pa kinahanglan nata ning mindsetting. Naabot ka diri aning simbahan na nangalagad ka sa Dios, dili aksidente. Wala pa kalibutan, nakaplano na ang Diyos nimo nga diri kay butang. Design na sa Ginoo, gipili na ka. I'm not teaching predestination na gitudlo ni John Calvin ha. Ang pag-predestine sa Ginoo na to is according to His foreknowledge.
all-knowing mo siya. Kabalo na siya nga ikaw mo-respond ka sa gospel, mao nang nagplano na siya nga diri kay butang, diri nimo i-render imong services, diri ka gawas kung naapay laing tuloy ang Ginoo nimo, no? Maminyo ka tagalayang churches din, tayo kasumbana, wala yung mahimuana. Pero, sa pagkakaroon, klaro na istorya, dili aksidente nga nung naa ka sa church. O ang pagpili sa Diyos nimo before the foundation of the world. Sa ato pa, ako nimo ba nun ba? Kaning, wala pang kalibutan, nagpili na ang Diyos na mahimo kaniyang mga katawhan diri sa bituon. Kinahanglan i-mindset din nato na aron magkinabuhi ta na loyal sa local church diri sa bituon. Ayaw na po ganoon nga dili na kalibutan sa Ginoo. No? So yun, that we should do it without like before Him in love. Kanatong pagkinabuhi, that is being loyal to the Church of Christ. Kay, whether you like it or not, inyo ginaapan na inyong simbahan, nag-over mo nito katungkuan, di sa pag nagtinarong ka, makuha na yun, ma-stay ng unity sa church. No? Muna na akong kuha ba, sa dihan ka meditate ko, grabe no, ang pagpili sa Ginoo na to, before the foundation of the world. Kaya kabalo naman siya, kinsa itong mga tao nga mo-respond sa gospel, wala nag-i-compromise sa itong free will. Kabalo na siya, kinsa mo-respond positively niya, o kinsa itong muhatag sila kinabuhi diha sa ministry. Balo na ang Diyos, anak. O naa siya nindot na plano, design niya, nga magkinabuhi dyan ta, nga dalaan. So, makasala man ta. Yes, makasala kita. Pagbata ni Musbuntag, before magpaniuto, may siguro 100 times na ka nakasala. Before magpanihapon, 200 na tanan. That is true. Kung maglatatag sins of the heart, outside na sala out. Makaingon tag isa, duha. Sins of the heart, dagdag kayo eh. Sa tinuod lang. Pagmatanin mo, diretso ba ka makapasalamat sa Ginoo? Sins of the heart. Diba? May mga gana, sa orasa. Kada adlaw ta nakasala, kada oras tumagani. Kung dili ta mo na ang Kristiyano nga nagkahamtong sa Christian life, nagkaila nga nagkadagan yung sala. Wala itaw na gunaw na nga nagkagamay yung sala. The more ay mga awareness sa inyong sala. Kung nagkailang ka sa Diyos o na-internalize mo ang grasya sa Diyos, the more ni mong ang imong awareness nga kung sa gire ka makasasala. Sa una, sa wala pa ta naluwas, gatong katag okay rin ang sala. Gatong tag, we are good. We are doing fine. Sa diyan, nakasabutas kaluwasan diyan ito nasabtan na makasala rin ta. Nga, grabe ka hudaw ang natong kagulang tumangan sa Diyos. Damo nga nagkalalo mong pagkaila sa Diyos, damo ni mong nagkaila mong awareness, nga dagang kagsala. Kaya kaning pride na to, di man natin ilong sa una na sala. Kaya mo ingon ka nga wala kay garbo na na. Kita tanang tao natin garbo. Kita tanang tao gusto tayo nga i-appreciate. Kita tanang tao gusto tayo nga ang mga tao mudaig na to. No? Nature na sa tao. Pero ang pagpangalagad sa Diyos, mo na usay makastay na to, kanang garbo, kanang gusto ta ma-recognize, gusto ta nga kanibitaw. Ano ba? Example. Alam mo ito, by the time nga natin pambahatol, pag-picture, pag-post sa FB, before ko mag-post sa FB, let it be nga akong tumungan to set an example. Direct try nung grabe yun, nag-islagi pambuhat. Kaya usay, di mo natin mabantayan. Usay, di natin mabantayan. Basta na tugtungo nga para makit-an nga, ay, grabe o, active juga yun, nagagagit pambuhat, ikaw ano. Every time nga mag-post, let it be nga, mahimo may example. Kani nga pagbati nga, gusto ma-recognize, ma-appreciate, ako na itugyanin mo. Naamot at tananala. Tinood lang, kung di mo mga kulang, bahala na mo. Basta kay mo gina ang tao, mao gina kita.
Mo kita. O kung mo tinay ka na, ingon na ba ang Bible, kung mayroon ka gawa kay sala, bakakon ka. Bakakon. Nagkadugay mo Christian life, nagkataas mong awareness nga, unsa giday ta ka makasala. Unsa ta ka undeserving unta na pasayloon sa Dios. No? Dili ba sa tanang panahon nga tarong atong espiritu diha sa pagpangalagad. Nay tanong nga luya ta kapital amo ba nga karon no, wala labi kay katulog eh. Labi kayo gyud dinani tulog hago. Nindot tayo. No? Pero dili na mo design sa Ginoo nato sa Domingo. Kaya ka na magsikatulog, sumala sa gingon nga dili tay katulog, nag-practice nagkamatay. Excited po na siya sa iyang kamatayon. Mo nang ang Kristiyano nga sikatulog, excited na siyang kamatayon. No. Mo na ayun na, we are chosen for sanctification. Pag ang pagpili sa Ginoo nato before the foundation of the world. Kinahanglan lifetime goal nato nga mopili sa Dios. Kaya ang pagpili niya nato, wala pang kalibutan, gipili na ta. Tungod sa foreknowledge sa Ginoo, kabalo siya kinsa itong mga tao nga mo respond positively sa gospel. Dili ingon kay tungod girokontrol ta niya, dili. Gitagaan tag free will sa Dios. Kabalo na siya daan, no? Ikaduha, we have Christ for salvation. Design na sa Dios na wala kay laing ilong nga manluluwas. Wala kay ilong nga saligan sa imong kaluwasan. Though gidesign ta para sa good works, pero dili good works may design sa Ginoo nga maluwas ta. Ang kanang good works, pag pamatuod lang na nga katawhan ta sa Dios. Muna kita sa Bible. Okay, tanaw ha? 1:7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ang kapasayloan sa sala, di lang tayo pagbinutan ay. The forgiveness of sins is through His blood. Kung ako magaling ninyo nga nagduwa-duwa nga ang kaluwasan sa dugoran ni Kristo, pangayod ka alam sa Ginoo, pangay grasya ba? Nga masabtan gid mo totally. You know? According the forgiveness of sins, kapasayloan sa sala. Dili ang taong pagbinutan ang kapasayloan sa sala. Ang pagbinutan is to testify that you are God's chosen people. We are God's chosen people. Tinuod ato pagtuo. Pag pamatuod di siya na tinuod anay pagmituod Dios. Mao na ang the words. No, separation for sanctification. According to the riches of His grace. Grasya itoon, kaluwasan. Ayaw na paghunahuna diya lain pagpagis kaluwasan. No? Na yung mga Christian denomination karon bago nga motulog nga pwede mawala ang kaluwasan. So paningkamot ang pagkupot, imo ang gyapon pagalingon mo gisaligan para maluwas. Dili na siya mawala na siya gitudlo sa Bible. Balik naman na Brad. Alam na din ako i-review nga after man sa pagibasa. Oh. Ano? We are designed nga natay calling for service. Naagi tawag ang Diyos sa matagusan nato. Ayaw paganauna nga ordinary member lang ka. Ayaw. Naagi design ang Ginoo nimo kung asa ka ibutan sa local church. Ibutan niyo sa manahuna. I-discover ba ang katuyuan sa Diyos nimo specifically asa ang imong gasa. Dalawa, ingat si Apostle Paul, whereof I was made a minister according, ano po yung word according? According to the gift of the grace of God, na ay gift ang Ginoo naghatag sa matagusan na to. O diya, kung sa gift ni mo, yung tingog, gagi, after ka pa, tantang special number, kami palagi yung tingog ako. Siya kada Domingo, yung special number. Problema lang kay, magkaingon niya ako sa lingon, alis lang, pero baka diha. Mga may problema mang gudpod. Huwag manganta eh. No? Abi na po kanding na yun natin, ako na baka. Oh, basi muna na niya. According to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. Brad, si Apostle Paul naman naging na, iyahan naman ang gift. Siya naman naging minister, wala tayo labot. Siguro, Brad,
specific rin ang mga tao sa church, dili gid kita tanan nga naay calling para sa service. Kaya ingon mo diya, whereof I was with Ayman, siya pusulpul ra. Ayaw pataka. Para na natin tanan. Dalawa ha? Ephesians 4:7. But unto every one of us is given grace. According, ano po na word according, no? According to the measure of the gift of Christ, na kay gasa. Ay, din na nga, imong gasa, pag ginhawa na. Bawa na gini akong gasa, mo ginhawa na. Ay, katunto. Pag hunawa na ang tao na, asa ka mapusdan sa church. Ang una gini akong gasa, gini taon, maglingtod ra. Na mga activities sa church, na yung mga events sa church, paglabot-labot. Karon no, sa itong gatubang karon nga luti sa church, dito mo itong dili tanan maka-participate na. Ang imuha kasing-kasing may problema. Mo man mo determinar kung ma-participate ba ka o dili. Kung willing ba ka mo sakripisyo. Ito nga. Unsa lay gusto nimo sakripisyoan? Kana ra mo sakripisyo ka nga na kay mas kinabuhi nga kamatyonon, diha kay gusto mo sakripisyo. O niya, ang church na igatubang nga pag pasidungog man po na sa Ginoo niya, dili mo i-consider, di ka gusto mo sakripisyo. Kinahanglan nata ng mindsetting. So sa misunderstood na itong Christianity, para na nila, pilahan na, naadjud tay gasa matagusa. Kay gibutang dili di aksidente, gipili ka sa Dios, kabalo ang Dios nga naadjud kay ma-offer. Naadjud kay lugar. Ang imong tay ang kunon nga lugar sa langit. Pero diri sa ministry kay ang kunon nga asa ka lugar. Ay pagka way po amod ng Kristohanon. Ibutang na sa nauna nga asa ka. Unsay gasa sa Dios nimo, unsay gasa na din asa asa nimo magamit. Oh. Wag na siya. We have a calling design kana sa Ginoo naagi siya tawag sa pagpangalagad. Basta ito nga, kanang pagsimba, pagpangalagad na, okay na nga pagpangalagad. Okay ra, kasi babitaw ka na Domingo, kada Wednesday, nangalagad na po si Ginoo. Si Judas gali, sunod-sunod yan ni Kristo. Sunod-sunod ka. Basta ito ka, mauna na pagpangalagad. Susihan ako no, di pa na pagpangalagad. Gi-honor lang ni mga Ginoo sa iyang gidiman nga time ni mo. Yahan mo ng panahon. Diyan ko nagulan niya. Nagi portion ni Ginoo. Ni karon, unsa may pagpangalagad nga imong giila sa mong galingon? Kana ra. No? Lang masabtan nato na. God's design for us, yatang gipili to show that we are God's chosen people. Naatay pagkinabuhi nga godly. Walay pinakataas nga standard sa pagkinabuhi ang Bible ra. Ako bang mga secular nga mga area, muhatag sila og kanang pagtulunan, standards of living, pero walay makalabaw sa standard sa Bible. Wala. We are designed that we have Christ for salvation. Ayun na pag-unahon naglaing manluluwas. Kaya buang-buang ng tao, pag-unahon naglaing manluluwas, di ba na kaya luwason yung magalingon. Nangudan, matiglalis, pero ba, ako yung buratoy. Na di na ba niya kaya mabuhat sa tanang lao des Bible? Mura yung matiglalis doon na may perno siya. Na may mga tao na matiglalis kita. Apil gid buhat. Sige, buhat pa tanan. Naingan ang Bible, kung magbuhat ka sa lao, di masipit ka sa usa, guilty ka sa tanan, napatay, pag-ikog na lang. Bumitaw nang ingon ng Galatians nga, tinuglo ang tao nga musalig sa balao. Gidespise nimo ang gihimo ni Kristo nga pagpakamatay dito sa cross, kung naakala ang ilhon. Kinahanglan, iisento na dahil muna. Una-una. Tiyaw ni mo na, nagalagat ka para maluwas. Ay, kabuang. No? Sige na siya. Muna. Kadua. We should live according to God's design. Ikadua, according to God's delight. Unsa may kalipay sa Dios. Dili lang according to His design, according to His desires, to His delight. No? Kung sa man ay mga kalipay sa Diyos, at tumasahon, nilibyan na ito una, kasi pag-usahay ba, ang nalipay na ito, ang yawa. No? Muratig nga ani bitaw nga, muratig ipapit sa yawa.
Imbes nga, ang Diyos may malipay, ang yawa may nalipay. Huh? The evil deeds of the wicked snare them, the cords of their sins hold them fast. Ako na po ng Diyos iyon ba? Kinsa mo kayo nalipay sa kinabuhi, no? Ang Diyos nagagyawa. Dapat magkinabuhi ta, sumala sa kalipay sa Diyos. According to God's delight. Di kaya katunong kalipay sa yawa. Usahay naman doon, kanang kalipay sa yawa, pwede kalipay, no? Usahay mo, nindot lagi ng inanya niya, mo ni gusto sa yawa, mo pwede kalipay po usahay ba? Mo nang kinahanglan kita grasya. Kinahanglan ta grasya. Nindot kayong kanta ganina, na-remind ko ba, sakto juga kayo ang kanta. Iba ba yung nagsabot sa choir, ha? Kinahanglan yung grasya. No? Kay, nature na to, dali na to lipayon ng yawa. Dali na to lipayon ng yawa, kaysa lipayon ng Ginoo. Kung sa may mga kuwate sa Ginoo, kalipay sa Ginoo. Una, it is God's delight that we are predestined unto adoption. Kalipay sa Diyos, ngayon tag-adopt as His sons. So dapat magkinabuhi tayo nga naanang nga mindsetting lagi kaluyan ra ko sa Ginoo, no? Di mo ko niyang adopted son. Ang adopted nga anak na badlongon dili kay malipay ang nag-adopt niya. So dapat magkinabuhi ka nga malipay ang Dios. Kay gikaluyan ra ka, ingon ang Bible tungod sa sala nahimo ta mga anak sa yawa. Na karon gikaluyan ta tungod sa grasya, giluwas ta sa Dios, pinagis dugo ni Ginoong Jesucristo. Dayon, gipredestined ta nga mahimong mga adopted sons, magkinabuhi nga nata ng mindsetting nga to be grateful sa nag-adopt na to. Magkinabuhi nga grateful. Oh, 1:5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. According to the good pleasure. Timothy, mo na yung good pleasure. It is God's delight nga mahimo ta adopted son. Kadako na itong pribiliyo nga mahimo ta anak sa Diyos. Itagali, usay tres kalibutan, magkanindot ano ba? Ang papa si Henry C., si Mark Zuckerberg, si usay, nanagalita, usay, nindot ano nga akong ginikanan ng mga artista, mga dagkul gisante. Pero gi-adapt sa way makalupig nga pinaka-perfect nga amahan. Diyos mo yung nag-adapt na to. Kanya mo na yung pleasure. So, kinahanglan grateful ta ng mga adopted sons. Magkinabuhi ta nga atong tingog nga malipay ang Diyos. Oh. Another. It is God's delight that we are provided the answers sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, daghan jud kay tag dili masabtan. Sa atong kinabuhi, daghan kay tag mga doubts. Sa atong kinabuhi, daghan kayo tag mga uncertainties. Daghan kayo tang mga kadibitaw dili gyud ato fully masabtan gyud tanan ani kinabuhi. But if you have Christ, if you have God, enough na nimo nga panabot nga naay Dios nga naluoy nimo. Nga naay Dios nga nagluwas nimo, nga nag-anta og inheritance nimo dito sa pikas kinabuhi. O by the grace of God, kaya niya i-fulfill ang imong mga gitinguha. Tanawa na doon. 1:9. Having made known unto us the mystery of His will. Gipasabot kita sa Ginoo sa gabuto niya nato. Wala ba ingon tagatag na mo siguro ni mo guro ni dili oy. Na ay Bible nga naghatag nato sa tanang tubag sa kinabuhi. Nadala kay mga dato ba desisyon nga ato bamon i-provide sa Ginoo sa gabuto niya oy. Usahay lang di ka kasabot nganon ka na ipabuhat sa Dios. Pero kabalo jud ka sa gusto sa Dios. Kabalo jud ka sa listen naman gud nimo gud. Kaya naman below, He made known unto us the mystery of His will. Bisa pag unsa na ka misteryo, ipahibalo na sa Dios nimo. Ang rason lang mo wa ka kasabot ngano kang mo ni gusto sa Dios, no? Ngano kan ano niyo? Ya atong tagaan atong konkretong example. Sa una nagtuta nga kaninga chief lote bayatag sa Ginoo. Nakaroon dahil tuan, mayroon ka nga, gano'n ka dili ka nino? Basta pahuwi lang, nagkatang nga dito, ikaw tayo paghihatag sa Diyos.
Diyan man niya to. Kailangan ba nga kabalo ka sa kabuton sa Ginoo, pero usahay wala ka kasabot. Pwede biya kanina nga property hatag sa Ginoo. Pwede ay. Pero nga naman na nagtubaga. Basta kabalo ka sa kabuton sa Ginoo, make a sacrifice for the lot. Mo ni sacrifice. Ay na nagsabta-sabta nga, anong dito man. O nga dili ka kani ay na kay malibog ka. Basin dili na ka sa church makita sa mental hospital na. Ha? Ay na. Pero ang kabubuton sa Diyos, iya din nang ipa-dayag di mo. No? Which he had purpose in himself. Na ay purpose ng Ginoo. Na dili purpose sa uban. Purpose niya. Ang desisyon sa Ginoo dili sumala sa mga circumstansya. Dili taon nga, second church to sa Ginoo dito kay wala man ni na naon nga property. Dili taon nila naon. Kabalo na ang Ginoo. Kung tato may maangko na nato, dito yung giplano. So wala pang kalibutan. Before the foundation of the world. Dili taon nga, murag ang Ginoo dili taon na afterthought. Nga, second choice na lang ba? Wala man ni na acquired nila, kanina lang dili taon na ang Ginoo. Ang Ginoo planado na tanan. All we have to do is to believe and obey. Mura gina siya. Ang Ginoo kabalo na siya daan. Kani atong utok. Pila rin ko din tao ni kumpara sa alam sa Diyos. No? According to his good pleasure. Pleasure niya nga iya gitang taybaw nun sa iyang kabubuton. Bahala paglibog iyang kabubuton mo na tumanon. No? Next. It is God's delight nga nag-promise na to with abundance. Nagsaya rin ginag-abundance. No? Ephesians 3:16. That He will grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Dili na riches nga material lang ha. Kaya sa mga good, mawala gina itong panabot, kalibutanon na tayo ta. Basta mag-isgot tagalig riches, blessings, material possessions na tayo. Na, wala ka kasabot kung sa ginang blessing. Sa ato pa, sa Jeremiah, wala ito panalangin eh. Wala man material possessions. Kato mga apostoles, wala ito panalangin eh. Wala man ito na nadato. Kung ang design sa gano'n ito mga dato ito, well and good. Kaya ito nga dato ang vision aning nga church. Kinahanglan maging na madato, no? Kato nga vision. Pero, ayaw diya tama limitahin ang panabot sa blessing. Kay misunderstood yung Christianity, kasi mutuo na dahil ka prosperity gospel. Kay si Kristo na ba? Ang kadaugan ba ni Kristo, dili biya materials lang, no? Kung imong tanawon. Next, tanawa, kani mas klaro, Ephesians 3:20. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. According to the power that worketh in us. So, daghan kayo ganahan ng verse, no? Daghan kayo. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Tanan, nag-decide ta ito nga property mo, na vision, pero labaw pa na, di ay ang gusto nga ihatag sa Diyos. Labaw pa na. Basin o, anong panahon na, Jim, dahil dusanda na. Labaw pa na. Pero din na ito pala pa na, bisa padulong tag power. Ha? Kaya lang yung kinahanglan sa ito ministry nga, mahimaya ang Diyos. Eh kung pala, ano na po tayo na ito? Dili na siya, dili pa ka kung sound mind ba? Kasi mag-isigot na na gawang-gawang. Kunawa na po tayo sense na ng mga Kristohanon. Pero na mga examples ng mga churches nga naguna na ito. Kung mahimo sa Diyos sa pag-establishar nila, why not sa tuwa? Kana siya. No? Dili, wala tayo isigot direct magic nga. Kuan, ha? According to your faith, mo na siya kung buto sa diha. Muna ikaduha, ikatulo. Ikatulo, di pa yan ang uban. Yes, ikatulo na get. Ikatulo. We should live according to God's design. Ikaduha, according to God's delight. Ikatulo, according to God's dominion. Dili sa kalibutan, daghan kayong bukontrolar na to.
ato mga amo, ang gobyerno, mga authorities sa itong kinabuhi. Pero dapat, ang pinaka-highest authority ng atong ilhod ang Diyos. We should live according to God's dominion. Sabi ni Sayon, sumala sa pagdumala sa Diyos. Pagdumala sa Diyos, mabitaw na ang Bible kung pasahon is na gospel of the kingdom of God. He is a king. Ang king na siya dominion, na siya jurisdiction, na siya kagamahanan. Pero, kung magpailanong magaling ka sa ubang kaning kagamahanan, sa imong trabaho, sa imong amo, nga sa church, dili man. Na? Mahadlok ka, maka-absent sa imong trabaho, kay masuko si boss, si bossing. Pero nga nung di man ka mahadlok, maka-absent, ug simba. Balik-balik, no? Just balik-balik, yun kinanglan, balik-balik ko na, kaya na pa mga nakaton yun. Nga nung mas mahadlok man ta sa uban, sa tao, kaysa sa Diyos. No? Na dapat, mas isod ka mo barod para sa Diyos, di nagkikaunsaw na ng mga tao. Ang kalibutan, usahay, lahat mo ng standard good. Okay ra na, yun na. No? Pero kinahanglan, ipailalong na ito pagalingon sa pagdumala sa Diyos. Kung naman lang nagdumala, kung wapot ang tayo na magka-compromise, pilia ang Diyos. Kung wapot ang tayo na mag-conflict na sila, pilia ang Diyos. Pilia ang Diyos. Hindi lang po sa tanang panahon, nga i-challenge kasi Ginoo diyang kapita. Pasari lang. Pasari lang. Kung sa mga ay ning kaya tanawa na gud ning dominion sa Ginoo. Naay statement ni Albert Einstein, ningon siya nga, the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Ayaw pasangin din ng mga tao nga nagpakasala, nga nag-influensya sa mga batanon karon, sa mga tao. Ayaw pasangin din ng mga television, nga grabe nga influensya sa immoralidad. Kung wa kay gihimo, pasangin din mo kagalingon. No? Albert Einstein, no? Nadamas na lang na, pero kada siya, kaning believer na siya. Believer na si Albert Einstein. Napo na siya kaliwat Judio. Siya Jewish blood. Na ayaw sige pasangin sa mga dautan. Kung wala galitan ng kooperar, pag-support sa mission, paglabot-labot, pagpalapad sa gospel sa Ginoo, advancement of His kingdom, wala galitan naglabot-labotan na, pasangin li mong kaugalingon. Kaya misunderstood na nimo ang Christianity. Dili nilibre nga ticket nga kaluwasan lang. O gani, tanawa ha, unsa pinakanindot nga posisyon sa kingdom? Sa kingdom, unsa pinakanindot nga posisyon? Servants, soldiers. King, mo man atong Ginoo, ang mga manununod, ang mga prinsipe, mga prinsesa, ano pinakanindot? Kailangan nilang inheritance. Kita po, we have this covenant of our portion. Takot ang responsibilidad. Ang soldiers o ang kaning mga servants sa kingdom, gamay na silang responsibilidad kumpara sa prinsipe o prinsesa. Ang atong posisyon sa kingdom, we are mga prinsipe o prinsesa. Takot ang responsibilidad sa kingdom sa Diyos. Kinahanglan magkinabuhi ta nga maghunahuna nga natay takong responsibilidad isip Kristohanon. Isip mudawatay sa ato ang inheritance. We have this covenant of our portion. Tanawa na God. In whom also we have obtained an inheritance, having predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Na inheritance ang Diyos. Tanang nga inheritance, kiandam na niya sa langit. Inheritance, kanindot anang kiandama na ka. Manununod ka.
manununod. No? Sa kingdom sa Diyos, kita mo dakog responsibilidad. Na ayaw na parang yung laing tao. Kita mo dakog responsibilidad. Dahil, ikadua, we have Christ as our power. Sa literal na gobyerno, ang ilahang kusog na sa mga polis, mga sundalo, military, kuha nila. Pero sa ato, we have Christ. Kaya nga ito pakigubat, dili man unod nun, espirituhanan man. Una na ito kutraon, ang atong unod. Dahil, principality sa kalibutan. Magkikawan mo kita na. No? Karon ang mga batanan, karon loob, di kayo, pinuhaan na lang sa mga yawa. Lately, nadunggan ako na napinagikog ng estudyante dito sa Kalabayan. Pagkuha na. No? Na ay forces sa yawa. Riyan na siya. Ako, wala pumangko na yung ginikanan. Nato yung mga anak. Pero, nag-ampon ako daan sa Ginoo nga in tawon. Ngayon, mga anak po hon. Kapag iabot pa, nag-ampon ako nga in tawon. Kaning, di naligid mahilad sa yawa ba? Luoy kay mabatan o nagkaroon ng banoy, labi na walay pagklarong pag-iya sa kuwan. Nakita noon, di pa ko ginikanan na. Tawon mga ginikanan, ayaw mo pag-expect na magtinarong yung mga anak kung kamo di mo magtinarong. Ayaw mo paglaom nga, plaster yung mga anak kung kamo, wala mo nag-invest sa Ginoo. Manang pagtinarong mo, ayaw, una-una yung mga anak. Hindi mga anak ko na kay kamo, sugot na siguro mo ginana mo, pero yun yung mga anak ko, sugot mo ginana na po. Ano ba? Kinahanglan na ako ba ng motivation? Wala kay laing pwedeng inheritance ng hatag sa mga anak, ang kada lang pagkinabuhi nga naas kabubuton sa Diyos. Kung imo na pamana sa imong mga anak, successful na kita nga ginikanan na. So ngayon na ito grasya sa Diyos, kaya wala may perfect na ginikanan. Noon sa mga abot ba na nga, huwag mong kuya anak, no? Sige lang. Ikatulo. Wala pa din. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know that what is the hope of this calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Grabe ang inheritance sa Ginoo, no? Grabe ang glory, no? Kani. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. So, mara sa kong gingon, ang ato ang power, atong force, spirituhanon, through Jesus Christ. Pagkita na sa Philippians 4:13 nga, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kung sa may mag-ato ba nga kontra? Kalisod? We have Jesus Christ na mo strengthen na to. Kung sa mag-ato ba nga kontra? Persecution? We have Jesus Christ na mahatag na to strength. Kung sa mag-ato ba ni mo? Ha? Naman kita gipang-atubang. Kasi ang uban na niya, atubang, love life ra. Ang taon. Katulad bang naghikog sa klubahan, love life ra pa yung dala to. Munang kamong mga batanon, blessing kayo nga, bata pa mo, na-expose na mo sa pulong sa Diyos. Dinaay, pastor, magsige ninyo yung buwan na nang ayag, man ang uyab-uyab. May estudyante rin na ako kung streetol. Kato na, may estudyante nga nag-uyab-uyab. Ngayon, date pa. Klaro hay, nakita. Mansay ito yung sa yung ginikanan, yung pa-eskwela mo. Eskwela, sir. Karon, apel pa na sa tumong sa yung ginikanan nga waling eskwela para mag-uyab-uyab, mamita mag-uyabod. So, hindi, sir. Dayon, ano, decided na ninyo. Dayon, isa pa, kini. Hinamtong tang istorya, di na nang estudyante la. Ikaw, palaidan yung mag-minyo. Plano mag-minyo. Grabe siya guys, good mag-minyo. Buyab na ka, niya. Kuhan, sa may palay. Plano ng mag-minyo mag-minyo. Kaningin mo lang, ideal age para mo. Bagsa, 25. Ikaw, palay mo. Ako sir, mga 26. Palaidan nyo karon 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. You still have 10 years. Do you think wala si Piat may tabo within 10 years? Do you think dili pa mausap ang pagbati sa lalaki within 10 years? At last year, ako ang mga advisory, 30 ka buk babae, pulo na lalaki na pag-ibayod, gamay na lang kayo nabilib.
Kunya, ang mga babae na kung may hilig, kikilig-kilig, buya, mga lalaki, focus kay pag-eskwela, ang mga honor, ay mga honors, mga lalaki, kung may-mayan ba? 10 years. 25 mga yung plano. Kung sa may bakit mo na within 10 years? Do you think, bisang pag-unsa ka seryoso sa lalaki, napagyapo na yung chance nga mausap yung pagbati. Napagyapo na, uy. Bisang ay nakaroon, kinsa may alkansi karon, huwag mga disgrasya mo. Hindi nga. Muna, ipunta niya sa una-una mga young people. Pero plano ko may 25, o di, when 13 kay relationship, 24. Sakto. O, ang pastor gani, 6 months. Pero di na 6 months. High school. Ito. Ako din yung pa-example kato yung kuano, nga naanay-anak. Paminaw ninyo, okay lang kato yung kemta, walay papa. Tanaw ninyo, marag malipay, post-post FB, pero naanay mga struggles ng taon mo eh. Alam nga, pupost na siya sa FB sa yung mga problema, sa yung mga ipagkuhan. Nga, nagproblema siya, kakas yung anak, nagproblema siya, kuhan. Oh. Ay, ipopost na ito yung nagkatawa-katawa siya. O, tanawan ninyo na, yung mga naguna ninyo, ng mga batch nga, ng buros. Yung yamor po sila. Kapoy ni kuan ni magkwanta maestro. Mapagay ta anak murag tag daghang king anak. Tuya ta anak murag tag daghang king anak. Ana straight istorya. Imagine 10 years do you think walay mga tabo, walay mga dili na mga usap na mga pagbati, layo pa tayo nas tinawod. Manang kamo nagtuong gugma na. Kamo mga batanon, tanawa inyong edad kung nagtuong gugma na laparwa sa mga galingon. Basig ka, kuhan pa ka ba? Hallucinate ka? Ha? Naubad. Bisa ka eskwela pa. Ay, puntawan mo yung eskwela eh. No? Ay, sa mo pagbunaw na anak, sa matang eskwela pa mo. Normal lang siya, nga mabati mo ganang crush-crush, may ibog-ibog. Pero, wala mo gi-decide sa Ginoo nga mosulod og seryoso nga relationship samtang nag-eskwela pa mo. Kay basahan mong Bible na may mga love story diya pero di man mga estudyante no? Dili mga estudyante ay nawa na silang road. Dito to mga young people nga kuan ha, parehan yung mga kuan. Na mga love story sa Bible silang Isaac. Dili dito sila mga kuan. Wala love story nga kuan. At yun ang young age nga kuan. Naano sa salida ay paila na ng salida. Kaya ka na salita, pag humaan na, nagdawat ka nagkwarta. Pag i-ex dito, gumawa na. Pinirmahin na sila dito, bilahan mga kontrata nga, pila ka milyones, naka mag-iilad na mo. Iilad na mo ng artista ay. Na magpa-sweet-sweet na sila, nagpagkahuman, manguyag ditaghan. Dilalim ng artista, manangay na lang ang pag-artista. Kay magsigan mo dalin-dalin ni Kuya. No, daghan kong gwapo-gwapa, ayun lang mo. No? Muna siya. Sunod. Kinahanglan masabta nato nga tanang kagamahanan pinakalabaw ang church kay diha ang dominion sa Ginoo. Church above principalities. Kung mag-conflict ng trabaho at simbahan na itong schedule, i-compromise ang miskilahan. I-compromise. Kaya inikabot na ba nato dito sa langit, dili ta mga tubang sa atong boss, sa atong principal. Dili ta mga tubang nila. Mga tubang po na sila sa Ginoo. Maglulul po na. Pagkabot dito, di na naisog ni mo. Wala na. Kaya siguro pagkita pa rin mo, maglangoy-langoy na dito sa kuwan. Na ba? It should be the church. Which hero in Christ will raise him from the dead and sit him at his own right hand in the heavenly places. Ay Diyos na to, giba naman, gibanho naman, ni-resurrect naman. Verse 21, far above all principality and power and might and dominion
And every name that is named not only in this world, but also in that which is to come. Sumpay, verse 22. And had put all things under his feet, Jesus Christ, giminsan na, and gave him to be the head over all things to the church. Naagali kay pinaka mo kontrolar nimo ang church. Kay naadiha ang kagamhanan sa Dios. It's good, natin trabaho, natin mga amo, natin mga masters, but you cannot serve two masters at the same time. Magdunga na gali na i-compromise ng secular. Compromise na. Kung dili pa gani mo na kaya i-compromise, kay unahon ni mo na ma-compromise ang ministry, misunderstood ni mo ang Christianity. Misunderstood ni mo. Oh, dili ka makahatag og klaro nga conviction sa mga anak puhon. Ayaw pag-expect nga sila sa naaanan nga conviction. Gawas kung moingon sila nga mo breakthrough sila nga kinahanglan the more kung faithful. Gawas kung yung anak. Pag-apo lang tipaliwat ni mo. No? Dayon, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Muna siya ang church may gikon na, which is his body, the church. Diha ang pinakalabaw dapat nga ilon ni mga power. Kana nga power. Tanang mo kontrolar ni mo, tanang mo dominate ni mo, pinakauna, pinakalabaw ang church. Mabitaw na mo say, maluwas ka, idasig ka nga mga lagad sa church, pugdan ka sa mga ginikanan, mo mo ng authority. Naman ay dominion ni mo. I-compromise na sila. Compromise na. Anyway, masabtan na nila, dili kalkansiyon sa Diyos. Mas buhaton pa ni mo ang angay nga, makabinipit pa na sila kung mapadayon ka masunod sa Diyos. So, na siya. To the extent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Na-adri ang tinuod na wisdom. Na-adri ang tinuod na wisdom. Might be known by the church. Naa sa church kipiyan ang tinuod na wisdom. Wala sa bisan asa ni mo din ang tinguhaon sa kalibutan. Okay man na, tinguhaon ni mo na for the glory of God. By the time na mag-conflict, i-compromise na. Ano i-compromise? Ay, i-compromise ang Ginoo. Have that kanang conviction ba? Kinahanglan, magkinabuhitan na ang Diyos mo'y nagdumala. Kinahanglan na tayo local church ngayon. Nga mo'y mo influensya ni mo kaysa sa uban. Hindi na ako kayo nadugayon. 11. According to the eternal purpose. Eternal purpose na si Ginoo, which He purpose in Christ Jesus our Lord. In whom we have boldness. Dapat natay boldness. And access with confidence by faith of Him. Kanon, karon. Far from the whole body fitly joined together, Ephesians 4:16. And compacted by that which every joint supplieth. Nag-describe this sa church as a body. According to the effectual working in the measure of every part. Every part, kita, we have our part sa church. Kada usa na to, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ang babae na to, gugma. Kay gugma may ang Diyos na to may nagpakita gugma. No? And then, kinirita. Doon, sorry. Kung ang Ginoo, naa siya mga principles according sa iyahang design, sa iyahang delight, sa iyahang dominion, na po'y according ng yawa, ay po siya iyahang according. Nagimuyo po siya iyahang sulat pa sa Bible. Bakit po ang mo dito, no? Nawa na God. Satan desires us to live una, na po siya iyahang ba? According. Ang desire siya na ito, we should live eternal life. Muna, tanawa na God. Ano siya iyahaw? Ephesians 2 verse 2. Wherein in time past ye walk according to the first of this world. Muna gusto siya wa. Nga magkinabuhin ka nga karnal. According to the first of this world. Muna gusto siya wa. Napo siya wa. According. Ya, talagang yawa ano? Gusto niya nga karnal ka.
Muna yung iyapon. Ikaduha, labot siya iya ba? Ikaduha, Satan's desires us to live a corrupted life. Gusto niya corrupted ang kinabuhi, imong panabot sa Biblia, ang imong pagkinabuhi, no? Ano siya? Tanawa. That ye put off concerning the former conversation, the old man which is corrupt. Itong old man which is corrupt, according to the deceitful lust. Muna gusto siya ba? Nga magkinabuhi tayo, nga corrupted ang atong kinabuhi. Karnal atong kinabuhi. Ikatulo. Awat-awat, ramang kiningyawa, good food. Counter-counter, ganyan sa Ginoo. No? Satan desires us to live a captive life. Nga dili Ginoo may nag-dominate na to. Ilalom ta sa yawa. We are in captive of the devil. Wala gusto niya. Tanawa na good. Where in titles, according to the curse of this world, according to the prince of the power of the air, napos siya iyang dominion. According to the prince, prinsipe din ng yawa, no? Prinsipe. Mo nang gwapo ng yawa. Mo nang nagali mga gwapo, mag-text-text ninyo, mga young people na babae. Una-una sa basig ipadala na ni Satanas. Ha? Think twice, dili lang twice, many times. Kay ang yawa, gwapo. Pero maot, ay lang sakpon pagdali. Kaya basig madiskrasyo. Ala, bitaw, na ako'y gusto nga mo-dominate na to, nga dili ta magkinabuhi. No, nang, to sum up, kini, spiritual warfare man yung Christian life. Spiritual warfare, mawar man eh. We should live according to God's design, God's delight, God's dominion. Pag ang yawa, na po siya yung i-counter. No? Mo ni siya. A life that is not in God's design, that is a carnal life. Dili design sa Ginoo. Nga we are chosen for sanctification, we have Christ for salvation, we have a calling for service. Gusto sa yawa, nga pagput, carnal. Nga padayon na ta. A life that is apart from God's delight. Layo gali sa pagpahimuot sa Diyos, corrupted na siya ang kinabuhi. Muna gusto sa yawa, corrupted life. Then lastly, a life that is out of God's dominion. Ang yawa mo nag-captivate nimo, nag-captive nimo. That is a captive life. Giluwas pa sa Ginoo to be free, to have freedom. Pero dili freedom nga magpakasala. Freedom sa trabaho sa yawa. Let us pray. Tuta. Loving Father, salamat Lord sa panahon na mong spend. Ginoo, salamat sa truth nga nasa imong tulong sa Bible, Ginoo. Salamat nga namin mabasihan sa mga pagkinabuhi. Yes, Lord God, usahay, misunderstood na mo ang Christianity tungod sa daghang concerns sa kalibutan, sa secular, sa mga trabaho, Ginoo. Tabangin, Ginoo, nga magamit lamang namo ang mga gipanghimo sa secular sa trabaho, alang lamang sa imong kahimayan, Ginoo. Tugot nga ma-remind ni padayon sa imong design, sa imong delight, ug imong dominion, nga diha na mo ibase kanunay Ginoo pagkinabuhi. Lord, pinagi sa Holy Spirit, tabangin mi nga ma-remind me to think biblically and to live according to your principles, Lord God. Sa imo na ko iuli, Ginoo, tandong himaya, padayon ka mag-remind, pinagi sa Holy Spirit na matugusa sa pagpadayon sa Christian life. O tagaay mi Ginoo sa kadaugan sa mong ipangatubang. King tanang Ginoo among giampo. Salamatan in Jesus' name. Amen.